Anyway, malayo naman po ako sa inyo. Hihingi po ako ng paumanhin dahil medyo kinakapos po ako sa inyo pagka palagi may nakakapal sa bibig ko. Lalo natin po ngayon, sasalita po ako. Kaya po, pasensya. Okay po. Nakakatuwa po talaga yung dalawang bata. Ang lahat pong mata ay nakatuon sa maliliit nating mga kapatiran na mga future leader sa darating na panahon. Maaaring wala na po ako pagdating ng araw na yun. Ganun pa man po, pinagpapasalamat ko po dahil bata pa po, natuturuan na at hayag na hayag naman po sa inyong mga mata na napakaganda po ng mga pagpapalaki sa ganung mga edad ng bata. Bueno po, nung nakaraan pong linggo, mga linggo, unang-una po, nagpahayag si Brother Boboy, Brother Ronald at Brother So. Naipahayag po nila ang kabuluhan ng pagsamba sa Diyos. Sa akin naman po, pinalitan ko po yung kahulugan ng pagsamba ng Diyos. Ginawa ko po ito na the importance of worship at gaano po kahalaga ang pagsamba natin sa Diyos. Worship po, please slide 1. Worship po ay isang worship o di po kaya halaga. Nangangahulugan lamang po, ang ating pagsamba ay dapat worthy to God. Ang kahalagahan ng pagsamba at iyon naman po ang tatalakayin ko sa umagang ito. Ayon po sa awit 96:9, O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Manginig kayo sa harap niya buong lupa. Unahin po natin ang unang talata na O sambahin ninyo ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Unang-una po tatandaan po natin sa ating pagsamba para maging karapat-dapat sa paningin ng Diyos ay dapat po na masangkot po ang buo nating pagkatao. Dapat po pinagtitibay din ito ng isang makadiyos na pamumuhay at higit sa lahat po, kung lalapit po tayo sa Diyos at sa pamamagitan ng pagsamba, dapat po mayroon tayong kalidad at ang pagsamba natin sa Kanya ay mayroon pong nag-uumapaw na pitagan sa ating mga puso at kaisipan. Unang-una po, tatandaan natin na tayo po ay haharap sa isang Diyos na banal na may likha ng langit at lupa. At ang tinutukoy po dito sa pangalawang talata na manginig kayo sa harap niya buong lupa, hindi po ito nangangahulugan na manginig tayo ng takot sa Kanya o di naman po kaya na para ba tayong papatayin o di kaya ibibilanggo. Hindi po yun ang tinutukoy dito. Ang manginig po kayo, nangangahulugan lamang po na sa ating paglapit sa Kanya, dapat po mayroon tayong banal na takot. Na ang kahulugan po, dapat po tayong may tamang pagkakilala sa Kanya bilang isang banal at may tamang attitude sa ating pagharap o saloobin natin. Dahil kung wala po tayo sa tamang saloobin at pagharap sa Kanya na may pamitagan, hindi po katanggap-tanggap ang pagsamba natin sa Kanya. So, ang pinakamalagahan po na sinabi ng Panginoong Hesus dito ay ang true worship is to be reserved for God alone. Dapat po walang katulad. Ika nga po, natatanging para sa Kanya lamang. So kung tayo po ay sasamba, dapat po unique. Dapat po, ikaw mismo bilang isang persona o individual, haharap ka sa Kanya na
na ikaw mismo bilang ikaw o yung attitude mo o yung pag-uugali mo. Hindi po yung parang kang nanggagaya sa iba, hindi po gano'n. Dapat po nagmumula ito sa iyong puso at kaisipan upang sa pamamagitan ng iyong paglapit na ito sa Diyos, nakatuon po ang iyong personalidad doon po sa iyong sinasamba. Dili ba ang ating Diyos? Kaya nga po, ang pinakamataas na gawain po, next slide please, ang pinakamataas na gawain po ng ating espiritu, tatandaan po natin ito, ay sambahin ang ating Panginoon Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Ngayon po, sa John 4:23 at 24, buod na lamang po itong na nakalagay na ang tunay na sumasamba-sama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Alam po ba ninyo na kung babasahin po ninyo ang talatang iyan, ito po ay nakatuon lamang sa isang tao o isang individual na para sa kanyang paglapit sa Diyos ay maipakita niya ang pagkamakabuluhang responsibilidad ng isang individual sa pagsamba. Kung pag-aaralan po ninyo ang talatang iyan, ito po ay hindi pang maramihan. Ito po ay nauukol lamang sa isang tao. Dahil kung ang isang tao po ay alam na mayroon siyang responsibilidad at kalidad sa kanyang pagharap sa pagsamba sa ating Panginoon, nakakahulugan lamang po kung bawat isang tao ay mayroong ganung uri at tayo po ay sama-sama, magiging katanggap-tanggap po ang ating panalangin sa ating Diyos. Dahil kung lahat po ay mayroong ganung pag-uugali o attitude, ang pagsamba po natin sa Panginoon ay makabuluhan. Kaya po, patuloy po natin ilagay sa ating sarili na mayroon po tayong responsibilidad sa ating pagharap sa ating Panginoon. Ayon po sa unang Pedro 2:5, waring mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng haing espiritual at kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo. So, ang lahat pong mananampalataya, unang-una ay may tuwirang paglapit sa Diyos sa pamamagitan po ng ating Panginoong Kristo. Unang-una po, dapat tandaan natin na ang mga mananampalataya ay may pananagutan mamuhay ng banal. Yun po ang unang-una. Pangalawa po, maghandog ng haing espiritual sa Diyos. Paano po tayo makakapaghandog ng haing espiritual sa Diyos? Ito po, mamuhay po tayo na may pagsunod sa Diyos at hindi po tayo makiayon sa sanglibutan. Dapat po ang panalangin natin ay isabay na rin natin ang pagpuri sa Diyos at ang paghahandog ng ating katawan sa Diyos bilang kagamitan ng kabanalan. Upang maging maliwanag po ito sa inyo, ang kasagutan po nito ay nasa Roma 6:13. Meron ba na Roma? Ayan. 6:13. Okay. Ito po ang sinasabi, huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. So, napakaliwanag po na ang bahagi ng ating katawan ay huwag natin tutulutan na maging kasangkapan po ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao.
Paano po natin magagawa ito? Ihandog sa Kanya ang buo nating pagkatao. Magagawa po natin yan kung itatakwil po natin ang mga masamang pagnanasa ng katawan. Pangalawa po, pagtangking ipailalim ang anumang bahagi ng ating katawan sa paggawa ng kasalanan. At pinakamuli po, ihandog o italaga natin ang ating buong katawan sa pamumuhay na matuwid o katuwiran. Yan po ang kahulugan nito. Ngayon po, pangalawa, Jesus seek true worshiper. True worship implies that there is also false worship. Ayan. Pag-aralan po natin ang vain worship. Walang kabuluhang pagsamba. Ayon po sa Matthew 15:8-9, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambay, ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturing utos ng may kapal. Dito po, mapapansin natin sa talatang ito na ang kailangan po natin ay nakapokus ang ating mga sarili sa ating pagsamba sa ating Diyos. At hindi po, may ibibigay po ako sa inyong halimbawa. Nung ako po ay bata pa, na nangunguna po sa aming magdasal yung lola ko. Ngayon, kaya ko lang naman po ito na ulit sa inyo ay yung focus po ang pag-aaralan natin dito. Nakapokus sa Kanya o nakatuon sa Kanya at hindi lamang po bumubukal sa ating puso at kaisipan, kundi yung pong bibig natin, salita lang ng salita, ngunit hindi naman nakatuon ang ating sarili sa Diyos natin sinasamba. Halimbawa po, noong maliit po ako, pag nagro-rosaryo po yung lola ko, nakakalot po kami, mga maliliit kami, Kastila po hanggang ngayon sa ulado ko pa ng Diyos ni Salve Maria, United Gracia, Ingenieros Continuo, Bendita Torres, nakakalimutan ko na nga eh. Ganun po, ngunit, kung maliliit pa kami, pag natutulog kami ganun, kami ng lola ko, hindi po nakatutok ang kanyang sarili sa kanyang pananalangin o pagsamba. Kaya po, yung pagsamba namin sa Diyos, kung nakaupo man kami, wala rin po kabuluhan. Sapagkat, katulad din po natin, halimbawa, may isa pong kwento. Grupo po ng mga pastor, nag-retreat po sila sa isang lugar po na kung saan wala po makakaabala. Ngayon po, nakahanda na po yung pagkain nila at ipapanalangin po nila. Ngayon, ito pong pastor, di nakapikit po lahat ang kanilang panalangin. Ngayon po, nung nananalangin na sila, kumalansing po yung plato. Uy, yung pusa, bugawin ninyo. Nananalangin po sila noon. Ngayon po, ang tanong ko, nakapokus po ba ang kanilang pananalangin? Hindi po. So, walang kabuluhan din po ang pagsamba. At ang utos ng tao ay mas pinahalagahan po kaysa sa utos ng may kapal. Ang pinakamabuti po nitong halimbawa ay nasa Colossus 2:23 and 24 na walang hahawak niyan, walang titikim niyan, o hihipon niyan. Mas ito pa po yung pinahalagan nila, yung mga kaugalian, at hindi po yung tunay na pagsamba sa Diyos. Ignorant worship. Walang kaalaman sa pagsamba. Ayon po sa Gawa 17:22b at 23. Ito po ang sinasabi. Pakibasa rin po ninyo. Mga taga-Atenas, napansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat ng ganito:
sa Diyos na hindi kilala ang inyong sinasamba kahit hindi niyo kilala ang siya pong ipapahayag sa inyo ngayon. Ngayon po, ito po ay nangyayari palagi sa dahilan. Napakarami po ang sumasamba sa mga hindi nila kilala. Maski dito po sa mga barangay natin, napakarami po na hindi nila kilala ang kanilang sinasamba, at ito po ay dapat o gawin natin na maipahayag ang salita ng Diyos para makilala nila ang tamang Diyos at maturuan sila ng mga pamamaraan kung paano nila sasambahin ang tamang Diyos. Kailangan po pala ng evangelism dito o ipahayag mo ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi mo po ipapahayag ang salita ng Diyos, sumasamba po ang mga tao, mga hindi naman nila kilala. Kaya po napakahalaga po. Mayroon po yung pangatlo, will worship o kagustuhang pagsamba. Ayon po sa Colossians 2:23, sa biglang pagtingin, tila nga nakakabuti ang ganitong uri ng pagsamba sa mga anghel. Ang maling ginagawa nilang pagpapakumbaba at pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi makapipigil sa pagmamalinis sa laman. Ito pong pangalawang talata, ipapaliwanag ko muna na pananakit sa katawan, ngunit ito'y hindi makakapigil sa pagmamalinis ng laman. Ito po ay karaniwan po na nangyayari ito sa mga baryo o sa mga, halimbawa po sa Pampanga, sa Bicol, na sinasaktan po nila ang katawan, thinking na mapapansin sila ng Diyos. Gagayahin po nila ang mga nangyari kay Kristo, ang iba pa nga nagpapatato para mapansin sila ng Diyos. Hindi po. Alalahanin po natin at tatandaan natin na inako na po ng Diyos ang kaparusahan na dapat tayo ang parusahan. Siya po ay tinanggap niya ang lahat na dapat mangyari sa atin hanggang sa kamatayan. So bakit mo pagkagayahin? Binabaliwalay mo ba ang dakilang sakripisyo ng Panginoon Kristo? Hindi po dapat ganon. Ngayon po, papaliwanag ko naman sa inyo ang sa biglang pagtingin, tila nga nakakabuti ang ganitong pagsamba sa mga anghel. Kayo po ba ay naniniwala na hindi lamang po si Kristo ang tagapamagitan ng tao sa Diyos? Maaari po ninyo akong kagalitan, ngunit ito po ay hayagan, hayag na hayag, na ito po ay napalaganap sa pamamagitan po ng pagsamba sa mga banal na namatay na ginagawa nilang patron o di kaya tagapamagitan. Ang unang-una pong halimbawa nito ay ito. Diyan po sa Tayuman o maging sa SM o di po kaya sa Quiapo, marami po kayong mabibiling nobena ni San Pedro, ni San Pablo, ni Santo ganito, ni Santo ganon, o ni Santa na ganito, at Santa ganon. Sa madaling salita po, nung college po ako, ginagawa ko ito para, sabi ko noon, pagdadaan akong Quiapo, dahil malapit na po ang eskwelahan namin doon, baka makapasa ako, sana makapasa ako. Napakahirap po kasi ng kurso na kinukuha ko. So, nagnunubina po ako kay San Pedro at ang nakakalungkot pa, ang niluluhuran ko po sa Quiapo, yung estatwa ni San Pedro. Imbis na luhuran ko ang Panginoong Isos, doon po ako nakaluhod. So alam po ba ninyo na yung ginagawa ko ninyo, kamangmangan, katunayan po, nangyayari pa rin hanggang sa ngayon ito, na ginagawa pong patron ng mga barangay ang isang santo. Pinagpipista po nila, nagpo-prosesyon sila, nagmimisa ang pari sa patron na ito, at nakaluhod pa sila. Ngayon, alam po ba ninyo na ang kaugalian ito ay umaagaw
pag-ahari ng Diyos at sa kaligtasan na ipagkakaloob sa atin. Nagiging hadlang po ito. Dahil bakit tatawagan mo pa si ganitong santo, si ganong santo, o santa? Bakit hindi ka na lang tumawag sa Panginoon Jesucristo? Ito po ang kaugalian, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi sa mga ibang bansa pa at sa buong mundo. Nakakalat po ito. Kaya po, ang kaugalian ito, tatandaan po natin, ito po ang umaagaw sa pag-ahari ng Diyos at sa ikaliligtas ng tao. Tuloy po natin. In reality, there are two kinds of worship. Kasiya-siya at totoo, kasiya-siya ngunit huwag. Tatandaan po natin, ang kasiya-siya at totoo, katulad po ng ating pagsamba, nasisiyahan po tayo dahil alam po natin na ito po ay itinuro sa atin ng mga apostol at ng Panginoong Jesucristo. Kaya po nasisiyahan tayo dahil yun ang pundasyon natin ng ating pananampalataya. Ngayon po, hindi po ba kayo naniniwala na ang mga sumasamba naman sa wawan ay nasisiyahan din sa kanilang pagsamba, ngunit hindi nila alam na ito pala ay huwad at mali. So, talagayin po natin. The worship of false God. Ang ikinalulungkot po ay ito. Ito po ay nagsimula kay Cain, matapos tumangging sumamba sa Diyos at pati pa ang kanyang kapatid na si Abel. Ngayon po, ayon po sa Genesis 4:6, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira sa lupain ng Nod. Nang iniwan ni Cain ang Diyos at ayaw sumamba sa kanya, hindi po nakakapagtaka na mayroong napakahabang pagsamba sa Diyos-Diyosan sa mga naging daan sa mga gawain nila ni Cain. Na nangangahulugan lamang po pala, ito po si Cain ang nag-umpisa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at kumalat po ito sa lupain. Dito po ang original na pagsamba at naikalat sa mga lupain. Ngayon, man's false God generally falls into two categories, earthly and material gods, at ang pangalawa po yung image. Ayon po sa Job 31:24-28, kung ako'y umasa sa aking kayamanan at ako'y nanagip sa ari-arian, kung dahil sa pinakangkilik ako ay nagyabang o nagpalalo dahil sa yamang pinakamal, kung naakit ako na sumamba sa araw o kaya naman dito sa buwan, kung ako'y nabihag kahit lihim man lang o nagpugay sa sarili kong kamay, at nagkasala, ako nga ay dapat hatulan ng aking Diyos dahil ako ay nagpulaan. Ngayon po, sa panahon po natin ito, at sa panahon po maaari ng panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang kadalasan po, hindi ko po minamasama, hindi ko po nilalahat, na ang priority po ng mga taong mayayaman ay pera. Wala pong nakatatak sa kanilang isipan kundi papaano kumita ng pera. Matutulog yan, pera ang iniisip. Pag-isip niyan, pera. So, placing God sa pangalawa lang. Nilalagay lang nila sa pangalawa ang Diyos kanilang priority. Wala pong masamang yumaman. Wala rin pong masama kung magkamang ka ng pera. Dahil ang pagiging mayaman mo, o di kaya kung kumikita ka ng marami, ay kaloob sa iyo ng Diyos. Hindi po masama yun. Ngunit, kung mag-ahari sa iyong buhay, ang salapi na tinatangkilik mo o kayamanan, nagkakamali ka. Dahil maaaring bawiin na ng Diyos. Kung ilalagay mo ang Diyos sa una, at ang
kayamanan mo ay ipapasa kanya mo. Halimbawa, ibabahagi mo sa mga nangangailangan din. Hindi ibig sabihin na ibigay mo sila. Yung abot kaya ng iyong yung sarili mo na maluwag sa kalooban mo, may bibigay mo. Dakila ka po sa paningin ng Diyos sa dahilan yung kaloob niya sa iyo na para kumita, ginagamit mo po para sa Kanya. Dahil siya po yung instrumento ng ating kasaganaan kung bakit ka kumikita ng ganon. Kung hindi po sa Diyos, hindi ka rin kikita ng ganon. Kaya po, napakahalaga na wag mong mangingibabaw ang salapi sa iyong buhay. Pero wala naman pong masama kung kumikita ka. Tatandaan po ninyo. Kaya lang, nasa tamang paggamit ng iyong kayamanan. Ngayon po, ayon po sa, ito naman po yung image. Pag-aralan naman po natin ang imahe. Deuteronomy 4:15-9. Bakit ano yun? Muna tayo ito. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy sa Horeb, wala kayong nakitang anyo. Maliwanag po. Ayon po sa Deuteronomy 4:15-19, nang kayo'y kausapin ni Yahweh sa Horeb, wala kayong nakitang anyo. Maliwanag po na ang Diyos ay Espiritu. Tama po kung gano'n yung 1:4:23-24 na ang Diyos ay Espiritu. Pagkaunting paliwanag lamang po ito. It is interesting to know that God is three in one person. Ganon din po, we were created in the likeness of God at tayo po ay tatlo rin. Katawan, kaluluwa, at spirito. Ngayon, ang kaluluwa po at espiritu ay magkaiba, papaliwanag ko po. Ang katawan po ay ito po yung physical body natin na nakakahawak tayo ng mga dito. Taglay natin yung 5 senses. Amoy, tingin, dinig, taste, at saka kung ano pa yung pong panglima. Sa elementary ko po natutunan yun. Ngayon po, tatandaan po natin na ang kaluluwa natin ay nasa neutral side. Dahil ang kaluluwa natin po ay tatandaan natin, una, tayo po ay nakakagalaw, ina-animate niya tayo, nakakakilos tayo, nakakapag-isip tayo, at nakakapagplano natin tayo. Nangangahulugan lamang po, sa kaluluwa, pwede po natanggapin mo yung kasalanan, pwede rin pong mamuhay ka ng banal. The choice is yours. Nasa inyo po ang desisyon. Kung gusto mo, mamuhay sa kasalanan o mamuhay sa kabanalan. Ang pagkakaiba naman po ng Espiritu, yung po ay inner being natin. Tayo po yun. Inner being. Na ito po, ang kapahayagan ng banal na Espiritu Santo, ang siyang nagbibigay sa ating Espiritu ng mga prophecy o mga dapat nating gawin para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at ang kaligtasan tinatamasa natin ay mapabanal tayo ng mapabanal hanggang maging ganap tayo sa ating pananampalataya. Ang banal na Espiritu Santo po ang nagpapahayag nito, ang nagpapahalaga nito, na nagka-communicate sa ating Espiritu upang tayo po ay maging ganap. So, magkaiba po ang kaluluwa at ang Espiritu. Yan po, kaunting paliwanag lang. Kasi kung papaliwanag ko ito sa inyo, aabotin po tayo ng 45 minutes to 1 hour, kasama na po yung mga talata. Tuloy po natin. Yung image po na sinasabi nito, may prophecy po nito si Moses. Ulitin ko lang po, Deuteronomy 4:15-19. Nang kayo'y kausapin ni Yahweh mula sa apoy, wala kayong nakitang anyo, kaingat kayo, sabi po ni Moses.
huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawanis ng tao, hayop sa ibabaw ng lupa, ng anumang gumagapang, ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alimang buntala ng nilalang ni Yahweh para sa tao. So, ang lahat po palang nilalang ni Yahweh ay para sa tao at hindi po natin dapat sambahin. Alam po ba ninyo na God can never reduce to an image na ganito po, uukit ako ng isang rebulto. Pagkatapos sasabihin ko, ito ang Diyos na nagligtas sa akin. You can never create a false God na sasabihin ko, ito yung nagligtas sa akin. Tapos sasambahin ko ito, luluhan. No, you cannot reduce God into an image. Kaya po napakahalaga po nung sabihin ni Moses, ang Diyos, wala silang nakitang anyo. So napakahalaga po. Walang anyo ang Diyos dahil Espiritu ang Diyos. Ang lahat pong relihiyon na hindi wasto ang pagkakilala sa Diyos at tamang pagsamba ay isa pa rin pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pag-aralan po natin ang the worship of true God in wrong form. Ayan. Hindi lamang po ang tamang layunin ay nailakaalala po sa Biblia. O di po kaya, pati na po ang mga tamang gawain ay nakalagay na po lahat dito ng nauukol sa pagsamba. Ang kailangan lamang po natin ay ganito. Tamang pagkakilala sa Diyos. Iyon ang pinakamahalaga at ang tamang pamamaraan na mayroong reverence o pamitagan. Yun lang po yung kailangan niya. Dahil po, kung wala po ito, hindi po katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Ika nga po, it is the breathing of our spiritual life. It is our lifeline to God. So ang pagsamba po natin pala, nag-uugnay sa ating buhay sa Diyos. Napakahalaga po pala. Dahil kung hindi natin iuugnay ang buhay natin sa Diyos, ay mahirap po. Baka mawala po tayo sa ating pananampalataya. Para po maipakita ko po ang ng magandang halimbawa nito ay nasa Exodus 32 po ito, itong the worship of true God in wrong form. Halimbawa po ay Exodus 32. Nang si Moses ay umakyat sa bundok at umalis, ang mga tao sa pamumuno ni Aaron ay gumawa ng gintong guya bilang pangkatawan ng Diyos Jehovah. Ito po ang nangyari. Iigsian ko na lamang po ang sinasabi sa Exodus 32. Na iinip na po yung mga tao dahil 40 days and 40 nights si Moses sa bundok sa bundok at hindi pa po siya bumababa. Ngayon po, sa kanyang pagkainip, sinabi niya kay Aaron, yung kapatid ni Moses, na igawa mo kami ng Diyos na sinasamba ni Moses sa bundok. Ngayon po, ang ginawa ni Aaron, kinuha niya po yung mga alahas, mga ginto, at naghulma po siya ng gintong guya. At nung mahulma niya ang gintong guya, ang sabi ni Aaron sa kanila, Israel, ang Diyos mong nag-alis sa inyo sa Egypto. So, bumaba po si Moses ngayon. Pagbaba po ni Moses, dala-dala niya yung 10 Commandments of God sa 2 tableta na ibalibag po niya ito sa galit niya sa dahilan na nagbubunyi na po ang mga tao at nagsasayaw na po sila at sumasamba sa gintong guya na yun. Ngayon po, sa galit ni Moses, ang sinabi niya, sino ang kampi sa Diyos? Ang mga Levita po ang pumunta sa kanyang tabi at sinabi sa mga Levita, kunin ninyo ang inyong mga tabak.
Sino mang makita ninyo, patayin ninyo. Noong araw po iyon, 3,000 ang napatay. So makikita po natin dito, swerte po natin, mapalad po tayo dahil ang Diyos po na sa lumang tipan ay napakasiloso. Mandakin po ninyo, pinapatay. Dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, kahit po tayo hindi nakarapat-dapat, may naging dapat po tayo. Dahil nakakalapit po tayo sa Ama. Samantalang yung mga sa lumang tipan, hindi po sila nakakalapit ng ganun-ganun na. Nang walang dugo. Dahil hindi ka makakalapit sa Ama kung walang dugo. Dahil sa dugo, kaya nga po ang Panginoong Jesucristo, minagin dapat tayo. Tuloy po natin. Sa Leviticus, the worship of true God in self-styled manner naman po ang pag-aaralan natin. Leviticus 10:1 and 2. Sina Nadab at Abihu, dalawang anak ni Aaron, ay kumuha ng insensaryo, nilagyan ng apoy, at nagsunog ng kamangyan at humarap kay Yahweh. Gumamit sila ng apoy na hindi nararapat, pagkat hindi iniutos sa kanila, kaya mula kay Yahweh lumabas ang apoy at tinupok sila. Ngayon po, bakit po tinupok ang magkapatid na ito? Anak po ito ni Aaron, kapatid ni Moses. Ngayon po, unang-una po tatandaan natin na pinangasiwaan nila ang insenso ayon sa mapagpanggap o di po kaya na ugali. Ginawa nila ito sa kanila sariling kapasyahan. Hindi po pinag-uutos ng Diyos. Kaya po sa ginawa nila, hindi po ito naging sagrado sa mga tao at pinatay na po sila ng Diyos. Ayon po sa Samuel 13:8-14, buod na lamang po ito, 7 araw pong naghintay si Saul kay Samuel, ngunit hindi ito dumating. Ang mga kasama ni Saul ay unti-unti siyang iniwan at nangamba na baka siya lusubin ng mga Pilisteo. Sa unang talata pong iyan, titingnan po natin, nawawalan po unti-unti ng tiwala si Saul sa ating Panginoon Diyos dahil mas nangangamba siya at hindi na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Sa pangalawang talata po, nagpakuha siya ng mga handog na susunugin at iyon ang kanyang ginawa at katatapos lang niyang maghandog, dumating si Samuel at pinagsabihan siyang malaking kasalanan at tuloy hindi na maghahari ang kanyang angka na dapat sana. Kung si Saul po pala ay sumunod sa Diyos na may buong pusong pagpapakumbaba at pagsamba at sumunod siya sa mga pinag-uutos nito, wala po sana si Haring David sa Biblia. Ang mananatili po sa Biblia ay si Saul. Dahil dapat yung angka niya ang maghahari tuloy-tuloy. Ngunit sa hindi niya pagsunod, pinutol po kagyat yun ng Diyos. Dahil nawalan ng tiwala si Saul sa Diyos. Ganon din po sa atin. Tatandaan po natin ito. Huwag po natin hintayin na tayo po ay mawala ng Diyos, mawalay sa kanyang paningin, o mawalay sa kanyang tabi. Huwag po natin hintayin ng ganun ang bagay. Sapagkat tayo rin po ang kawawa. Ituloy po natin. Si Saul po, tatandaan natin, ay gumanap po ng isang tungkulin na dapat gawain lang ng isang pare. Pangalawa po, wala pong autoridad si Saul na gawin iyon. Bila po, alam kong mainit na at nagpapalpayan ng mga tao, bibilisan ko na po ito. 18 na po yung slide po natin. Sa Samuel 6:6, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakor, natisod ang mga baka para hindi bumagsak. Ang kaban ng tipan, hinawakan ito ni Usa. Nagalit si Yahweh at siya ay pinarusahan sa ginawa niyon. Noon din namatay si Usa sa kaban ng tipan. Unang-una po tatandaan natin na ayon po sa salita ng Diyos, si Usa po ay may pananagutan para sa paglipat ng kaban ng tipan. Noong panahon po ito ni Haring David. Alam niya na ang kaban po ng tipan ay hindi po pwedeng hawakan. Ngunit ito'y hinawakan niya
ng may kalayaan at sa kanyang kapasyahan. So, alam niya na hindi pwedeng hawakan, ngunit sa kanyang kapasyahan, hinawakan niya ito. Wala na pong dapat ipaliwanag. Namatay po siya noon din sa kaban ng tipan nung kanyang hawakan ang kaban ng tipan. So, nakikita po natin dito, ang Diyos po natin ay dapat natin igalang at dapat po natin tamang pagkakilala at mayroon po tayong pamitayan. Tuloy po natin ang mga Pariseo naman. Inulit ko lang po ang Matthew 15:8-9. Paggalang sa na ang handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi ito sa puso bumubuka. Pagpuri, pagsambay, ginagawang walang kabuluhan ang utos ng tao, itinuturong utos ng may kapal. Ngayon po, tatandaan po natin na ayon nga po sa nung naipaliwanag ko na po ito, na huwag kang hahawak o huwag kang hihipo ng ganito, ito po ay ang utos at aral na lamang ng mga tao. At ang mga Pariseo po ay nagtatayo po sila ng mga sistema ng pagsamba at itinatatag pa po nila itong mas malalim ang pagka-autoridad nito kaysa doon po sa pag-uutos ng Diyos dahil ini-incorporate po nila yung mga kaugalian nila at mga tradisyon. Ngayon po, for the worship of true God with wrong attitude o maling salubin. Dapat po nating alisin ang huwad na Diyos at mapagpanggap na sistema o self-style na pagsamba. Kung wala tayong tamang saloobin sa pagsamba, hindi tayo masisangkot sa totoong pagsamba. Ikana, if we do not have the right attitude towards God, wala kang kabuluhan lahat ang ating pagsamba. Kailangan po right attitude at nag-uumapaw ang ating puso sa respeto, pamitagan, awe and reverence. Iyon po ang kailangan natin. So, sa Hosea po, 6:6, sapagkat kabakatan ang nais ko at hindi hain at pagkilala sa Diyos sa halip ng handog na susunogin. So maliwanag po dito sa Hosea 6:6, ang kailangan lamang po ng Diyos natin ay hindi po yung mga hain o di po kaya mga handog na susunogin, kundi po katapatan ang nais niya, katapatan natin sa Kanya at ang tamang pagkilala natin sa Diyos. Iyon po yung hangad niya sa atin. Katapatan at tamang pagkakilala sa Kanya. Tuloy po natin. Mark 7:6. Sinagot sila ni Jesus, tama si Isaias tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo at sa kanyang isinulat sa akin, bayan ko'y paimbabaw lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Kung ginagawa po natin ang tama sa tamang pagkakilala sa Diyos, ngunit ang ating salubin o attitude ay hindi tama, kung gano'n, hindi pa rin po katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Ngayon po, sa conclusion natin, tatandaan po natin, si Jesus po ay nagturo tungkol sa tamang pagsamba at tungkol sa tunay na mananambahan. Gayon din sa mga huwad na mananambahan at huwad na pagsamba. Paano po natin malalaman yun? Dito po. Ito lamang po ang susi. Basahin po ninyo ito. Kung wala po kayong Biblia, mura lang po ito. Mas mahal pa po nga ang bisyo natin. Ito ang susi. Nandito po lahat ang gustong sabihin ng Diyos sa atin para sa pagsamba at sa mga huwad na pagsamba. Ngayon po, pag-isipan po ninyo ang pinakahuli sa ating conclusion ay, lumalago ba ako sa biyaya ng pasasalamat?
Naghahangad ba ako na maparangalan ang Diyos sa lahat kong ginagawa? Pangatlo po, lubos ko bang inaasahang bumarot sa bawat oras ng pagsamba na mayroong pasasalamat? At ang panghuli po, taglay ko ba ang tamang puso sa aking pagharap upang sumamba sa Diyos? Nawa po sa 4 na linggo na ating tinalakay ang tamang pamamaraan sa pagsamba at ang kahalagahan ng pagsamba ay natutunan po tayo. Ganun pa ba po? Muli po, isinasama ko sa inyo, araw-araw po tayo magbasa nito para hindi po tayo mawala sa paningin ng Diyos at sa Kanyang tabi. Magandang umaga po sa inyo.